at pag-handle sa problema dito sa bansa. What is doing? Taking cocaine every day? Nakakasira ng utak yan! Hate so much to see this country. Not a good condition sa pagmamanage ni Marcos. Hindi siya marunong mag-manage at mag-handle sa problema dito sa bansa. What is doing? Taking cocaine every day? Nakakasira ng utak yan! I hate drugs! He's damaging his brain. Kaya hindi na siya nakikinig sa ating mga Pilipino. Kahit anuman ang panawagan natin at pagkukomplain sa kanya, walang nangyayari. Dahil bangat siya, naluto na ng cocaine ang kanyang utak. Kaya hindi na siya makikinig. Sabi niya, hindi ako alis ng palasyo. You know why? Dahil gusto niya doon lang sa palasyo, ang gagawin niya, kundi mag-cocaine. The problem is in our country. Pagnanakaw ng kaba ng taong bayan. Korupsyon! Yun ang nangyayari sa atin lahat. Makinig kayo mga kababayan ko. I'm so tired to see this country. Ano walang nangyayari? Walang asenso ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Except ang mga mayayaman dyan. Ang mga korap. Ang mga magnanakaw. Wala silang pakialam. Dahil nag-iimbak sila ng pera para sa sarili nila. At nagkaroon ng problema sa bansang ito, anong gagawin nila? Sisibat! Dahil nandoon na yung mga bahay nilang luxurious, mga sasakyan nila na binibili nila dito sa Pilipinas, at ang mga pera na dinadala nila doon sa ibang bansa. So safety na sila. So anong mangyayari sa ating mga dugha, mga mahihirap? Anong mangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahimik lang tayo at hindi magsasalita, walang mangyayari sa atin! At at the end of the day, wala tayong mapupuntahan. Kawawa tayong mga Pilipino sa hirap ng buhay. Nakita ko ngayon, kumpara kay Digong, hindi ganito kahirap ang buhay. Ganyan ang nangyayari ngayon. Dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw, lalo tayong pinapahirapan. Walang awa ang Marcos na to. I'm not going to call you president because you're so lazy and weak leader and bagak. You don't know anything. Wala kang nalalaman sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sa paligid, wala kang alam. Kundi, ang alam mo lang, magpirma, and have you even read it? Kaya ano nangyayari? Natutuwa ang mga contractor na to. Marahipin ako! Igalang natin ang kanilang pananaw at kanilang paninindigan. Doon yan sila sa kabila, mga kabayan. Doon yan sila sa... Awitan na natin sila. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan. Sila daw ito mga Walang alipin at may kalaya. Bigyan natin ng bulaklak sila. Ang bayan sinisil, bukas ay pabangon din. Ang sila'y upula sa timyas ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pagkayang saklang dilag, ang dimag na sa nakaalpas. Pilipinas kong minumutya, bukan ng lupa.
salita, aking hakika, makita kang saktan lang. Mabuhay ang Pilipinas! Sabi ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay tayo lahat! Pilipinas. Magigising din po ang bayan ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahatulan ng daluyan ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po, rumirespeto doon sa hindi pa sumasama sa Marcos Resign, okay lang po yun. Sapagkat patungo tayo doon. Sabi nga natin, paisa-isa, pakpanakpan, susulong ang pagbabago. Basta, linawin natin, pambansang loyal. Paisa-isa lang ha, huwag ang patikim-tikim. Patikim-tikim na lang. Ayan o, yan sila. Oh, alam na natin ang patikim-tikim ha. Sila. Ang paisa-isa, okay lang po yun. Doon tayo patungo sa paglakas. Okay na lang, ituloy mo. Ituloy ni Nanay ang kanyang speech o pahayag bilang isang ordinaryong kababaihang Pilipino. Ay, hindi ko po alam yun. Huwag mo po ako i-correct. Wala po ako alam. So, ituloy ko na. So, napakamasyado niyo naman. Ituloy ko na ang aking saloobin. Bulaklak na na pinamigay. Naiinis na akong makikita na ganito na lagi ang Pilipinas sa tuwing darating ako galing abroad. Walang asinso! Wala! Yung Marcos, Talagang may maiko. nabudol mo kami! Huwag kayo masyado. Nangangako ka! Pero ang pangako mo ay napapako. Kasi nasabi mo 20 kilos ng bigas. Saan? Yan ang ipapakain mo sa mga mahihirap? Bukbuk na! Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Samantala ikaw, kumakain ka na masarap ng pagkain at nagpaparty-party sa Malacanang. Siguro, yun ang gusto mong gawin mo sa buhay mo at ni Lisa. Magpa-party-party at mag-drugs. Hindi kayo naaawa sa mga Pilipino na nandito na mga mahihirap at nadukha na walang-wala. Mahirap ang buhay. Marcos, hindi ka nakikinig sa daing ng taong bayan. Ang alam mo lang ay mangurakot at mananakaw. Kaawa-awa ka naman, Marcos. Awa mo sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka naawa sa amin mga taong bayan na naghihinaing sa hirap at sobra na ang taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa 500 pesos. At sabihin na, what can you do for the 500 pesos? That's only pamasahe. Pabariyahan mo lang yan, wala na. Hindi ka na Tama! mga kaluluwa nyo. Sabagay, wala naman kayo mga kaluluwa eh. Takot din kayo sa sarili ng mga multo. Multuhin sana kayo dyan lahat sa Malacanang. Mag-visit kayo. Wala na kayong ginawa. Mga preset daw! Lukuhin mga Pilipino. Mga manluloko! Ang luloko, mga hinayupak, mga tanakaw. Sabihin mo, wala kang alam. Wow! Wala kang alam. Kasi talag ka eh. Tingnan mo kung interviewin ka. Ha? Makamot-kamot ulo ka. Kasi pangag ka, wala ka sa pinuan, sa pag-iisip. Yan! Yan sa sobrang pagka-drugs mo. Tama si Duterte. We have a weak leader and the drug addict. Hindi mo kami masisisi kung magagalit kami sa iyo dahil ikaw mismo ang gumagawa ng problema. Ang bansa na ito, binigyan ka ng 3 years to manage and to handle it. But what did you do? Nothing. Umasa kami sa 3 years mo. Meron man lang asinso. Pero wala. Lalo nyo kami pinahirapan. Lalo nyo pinamahirapan ng mga mahihirap. Sobra-sobra na. Ayos. Tama na. Umalis ka na dyan. Mag-resign ka na. Ayos, thank you so much!